Ngayon, since na ikaw ay pantatlong araw mo na, titingnan ko lang kung paano ka lumiko, kaliwat kanan. Pagka medyo may kulang, dadagdagan natin. Ano? Sige, tara, move na tayo. Punta tayo sa dulo. Pagdating sa dulo, liliko tayo pakaliwa. Ha? Sige, tara. Pakita mo lang kay Kuya Ron yung natutunan mo na sa loob ng 2 araw. At kung may kulang, dadagdagan natin. So, ang ating takbo lang dito ay 20 lang, no? Yan. Ikaw kaliwa dyan. So, pag ganyang sitwasyon, paano ka lumiko? Sige. Tingnan ko nga. Okay, stop. Stop. Pag sinabing stop, anong aapakan? Break. Stop. Huwag kang gagalaw. Ibalik mo ngayon ang manubela mo sa normal. 1 and 2. Okay, meron na agad tayong i-correct sa pagliko. Okay? So, ganito ang lumiko lang ng pakaliwa. At kapag ganito ang sitwasyon ng kalsada, huwag kang liliko lang ganyan. Yung sasalubungin mo kaagad yung hindi mo naman kalsada. No? Maling practice yon sa pagliko ng sasakyan. May magagalit sa iyo ang kasalubong mo. Okay? So, ganito. Kapag liliko ka sa ganitong sitwasyon, kailangan yung shoulder mo ay a-align mo na sa gilid ng lilikuan mo. Sige, forward ka muna. Sulyapan mo yung gilid ng kalsada. Sige pa. Yan, stop. Yan yung proper ng pagliko sa kaliwa kapag ganyan ang sitwasyon ng kalsada, ha? Ngayon, naitapat mo na, galaw ikaw, sabay ikot na sa manibela, no? Kailangan maiharap mo ang kotse mo at dapat papatak ka doon sa tamang linya. Okay? Hindi ka dapat papatak dito sa opposite na linya, no? Dahil hindi natin linya yan. Okay? Sige, move. Yan. Sige lang. Bitaw-bitaw lang mula sa brake yan. Yan. Diyan pa lang. Bumabalik na lang manibela. Yo. Okay. Dahil straight ka na, pwede ka na mag-gas. And then, doon sa dulo, kaliwa ulit tayo. Gawin mo yung tinuro ko na yun. Ano? Sige. Kailangan dito pa lang, kahit wala pa tayong kasalubong, nagiging practice na natin yung ganong tamang pagliko. Pakaliwa. Pag ganyan ang kalsada. Tingnan ko nga. Yan, sabay liko. Hindi mo galaw, ha? Galaw. Kailangan na galaw ang sasakyan habang pinipilit din ang manibela. Okay. Tapos, dito ka naman pumuesto sa kaliwa, sa kaliwang lane. Ito, sa kaliwang lane. Yan, dyan ka pumuesto. Yan, dito ka lang, pwesto ka lang sa kaliwa, no? So, ganito naman yung pagliko. Kapag ganito naman ang position mo, o ganito naman ang sitwasyon ng kalsada. Kanina, dahil shoulder, tama? Dahil dito tayo galing sa kanan. Ngayon naman, halimbawa ganito naman ang position mo, si side mirror naman, ang i-align mo sa gilid ng kalsada, no? Sa gilid ng lilikuan mo. O corner ng lilikuan mo. Signal, huwag makalimot. Galaw, ha, galaw. Sabay pihit. Sigas ka ng bahagya. Yan, ganyan naman kapag ikanon ang sitwasyon. Okay lang ganito. Halimbawa lang ikaw ay magjo-join sa isang highway. Busy road, no? Ibig sabihin, maraming dumadaan, ano? So, ganito ang gagawin mo dyan. Halimbawa, example na lang natin. Lumabas tayo dito sa Lipa Royal. Dito sa subdivision na to. Tapos, pakaliwa ka, papunta kang Lima. So, ang diskarte doon, kailangan, paglabas mo lang kalsada, hindi dapat nalagpas ang pinakaunahan mo sa pinakakalsada. No? Doon sa pinaka-lane na dinadaanan ng mga galing sa kaliwa mo. Kasi kailangan mo muna mag-observe, kailangan mo muna mag-antay kasi ikaw yung magjo-join sa kalsada. So, ikaw yung wala sa right of way. Sila yung nasa right of way, tama? So, ang gagawin mo noon, syempre, unang-una yung pagsisignal, ano? Dahil pakaliwa ka, ang una mo talagang i-observe at aantayin na maging clear ay yung kaliwa mo. So, palagay na natin yung unang lane ay clear na. So, papasukin mo na siya, no? Ganun lang naman. Lalo, alam mo naman na malayo pa yung parating. Okay, lalo na kung wala namang parating na. Halimbawa, dun sa unang lane, clear na, pasukin mo na siya. But, dun sa pangalawang lane, may parating pa. So, wag muna siyempre papasukin. Antayin muna natin maging clear. At the same time,
huwag mo rin ilalagpas ang unahan ng kotse mo doon sa pangalawang lane, ano? Kasi baka sabitan ka na nung parating. At make sure, mas maganda pa nga daw as beginner, talagang antayin mo na maging clear. Kaso, situational nga kasi. Paano kung hindi ka mag-move dun sa unang lane, paano ka pa makalusot niyan? Kung hindi mo ipaparamdam sa kanila din na ikaw ay magkakaliwa, no? So, yon kasi alam mo dito, by chances, ang mga driver kasi dito, more on sa halos hindi nagbibigay, no? Bihira yung mga nagbibigay. Bihira yung alam nila dapat magpagbigyan ko to kasi kakaliwa, yung ganun, ano? Yung iba nga andun ka na, inaarumbang ka pa, ano? Yung ganun ba? So, ba't magiging alerto lang, ano? Lakasan lang ang pakiramdam sa kapwa nating motorista. Okay, ngayon, nag-clear na lang halimbawa yung pangalawa. Pinasukan mo siya ngayon. Huwag mo naman lalagpas ang unahan ng kotse mo doon naman sa pupuntahan mong lane. Make sure na kailangan ma-check mo muna yung parating naman sa kanan. Ngayon, nung makita mo malayo pa naman at may chance ka na para pasukin yung lane na yon, iwanan mo na siya. Mag-focus ka na doon sa lane na pupuntahan mo. Ganon ang pumapasok, ano? And then naman, halimbawa naman, ang sitwasyon naman, ikaw naman ipakanan. O syempre, ang kukunin mo lang doon, outer lane, di ba? But, titingnan mo muna yung nanggagaling sa kaliwa na gumagamit ng outer lane. Hindi po pwede, pag kumanan ka, pag kanan mo pa lang, punta ka kaagad sa inner lane. Hindi magandang practice yun ng driver, no? Dapat, kakanan ka muna sa outer lane. The same time, tinitingnan mo rin tong kanan mo dahil baka mamaya may nalusot na motor. Pag nasa outer lane ka na at balak mong lumipat ng inner lane, yon, doon pa lang sisignal ka, susulyap at mag-aantay ka rin ng may chance na maging clear yung inner lane. Ano? Yan. Lagi nating tatandaan na kapag tayo ang magjo-join, syempre mas may right of way yung gumagamit na nung nandun na, no? Parang sa roundabout na kung sino yung nasa loob na ng roundabout, siya yung may right of way ng roundabout. Ano? Yan, sige. Try natin. Kakaliwa ka dyan, ano? Sige, tara. Palunurin lang kita. Huwag kalimutan yung dapat hindi kalimutan. Sige, tara. Yan. Kunwari, titigil ka dyan. Sulyap. Move ulit, sulyap sa kanan. Sulyap kaliwat kanan, ganyan yan. Ina-anticipate mo. Kaliwat kanan, yan. Yan, tapos ikot na. Alam mo, iniwan mo na yan. Diyan lang ang tingin. Pero from the corner halimbawa, galing mo doon sa kanto, pag move mo nun, dapat nakapihit ka na ng bahagya nun sa manubela para gumanon na ang sasakyan mo, ano?